Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan ho natin itong si Vice Ganda. Ayusin ko lang ha. Sabi nga eh. Pag-usapan ho natin itong si Vice Ganda, also known as tawag nila rito Meme Vice. Sino nga ba naman di ho nakakilala kay Meme Vice, Vice Ganda? Ito ho yung isa sa host ho ng It's Showtime na kung saan nako, hindi na nakapagpigil. Eto na, nagalit na, mukhang nagtatanong na kung nasa na ang confidential fund BP Inday Sara sa mo daw dinala. At itong tulay na pinagawa ni Digong, bakit daw nasira, bakit daw bumaksak? At ako, matindi. Matindi itong mga binitawang salita ho ni Meme Vice, ha? Dito ho sa isang event na kung saan binigyan ho siya ng parangal ng BIR na isa sa top or pakinggan na lang natin. Ha? Oh, ito. And of course, ano naman masasabi mo sa atin na pinarangalan ka ngayong hapon sa iyong isa sa pagiging top taxpayers of Quezon City? Wow, top taxpayer. Ayun o, pakinggan na lang ho natin. Huwag na ho natin pakita yung video kasi sa ABCB niya nakakaya naman. Si Meme Vice ho, pinangaralan ho ng top taxpayer ho sa Quezon City. Matindi pinaka top na nagbabayad ng tax sa lugar ho ng Quezon City. Ibig sabihin, dinaig niya pa ang mga iba pang artista at iba pang mga negosyante. Aba, teka. Pakinggan natin ha. Next top model lang ang gusto ko dati. Ngayon top taxpayer na ako. Maraming salamat po dito sa pagkilalang ito. Nakakatuwa, nakakataba ng puso, nakakakilig pag narinig mong top taxpayer ka. No? Parang pag sinabing top taxpayer ka, parang may nagawa kang tama para sa bansang to, 'di ba? At mayroon kang naiambag sa bansang ito, 'di ba? Para tama naman kasi isipin mo top taxpayer ka, pinakamalaking nagbabayad ng tax doon sa lugar ng Quezon City. Isipin mo na lang kumbaga sumusunod ka or malaki na itutulong mo sa ekonomiya ng bansa, Republika ng Pilipinas. At malaki ang naiaambag mo sa mga proyekto, sa ginagawang mga build ni Digong. Ano ba? Build o build. Oo, kasi yung build baksak eh. Di ba yung build ng tiyan, baksak? Parang ganyan yung tulay ni Digong eh. Parang build baksak. Alay natin. Parang pag top taxpayer, ay, ang saya kasi bilang Pilipino, sumunod ako sa batas. Diba, may nagawa akong tama para sa lipunan natin. Kaya masarap. Maraming salamat po, lalo-lalo na sa RDO 39. Maraming salamat po sa pag-guide sa akin at sa team ko kung paano namin na matutugunan yung aming obligasyon sa buwis. Maraming salamat po kasi sila talaga nag-guide sa amin. RDO 39, thank you very much. At kanina nakikinig ako ilang beses kung naririnig na sinasabi ng mga nagsasalita na magbayad tayo ng buwis. Tuparin natin ang ating obligasyon sa pagbabayad ng buwis. Tama naman po yun. Talagang dapat tayo magbayad ng buwis dahil napakalaking bagay ang mga buwis na ibinabayad ninyo. Dahil itong BIR nga, ang Bureau, alam. Pero in fairness palakpakan natin si Meme Vice. Kasi hindi natin masabi kung yung ibang artista dyan, hindi naman ho update kung paano magbayad ng tax. Tapos, sobrang daming pera. At least ito si Meme Vice, sumusunod,
Oh. Kasi sa totoo lang, ano ho kasi, especially kung businessman ka, especially sobrang laking perang pumapasok sa'yo. Obligasyon kasi ng mamamayang Pilipino yan eh. Obligasyon ho yan. Tuloy natin. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng BIR? Alam niyo ba ang COMELEC? So trending yan ha. Yung maraming hindi nakakaalam na meron palang COMELEC. So alam niyo naman na may BIR. Ano ang ibig sabihin ng BIR? Tama. Oh my God. Tama. Buti na lang alam natin kung anong ibig sabihin ng BIR. At ang BIR po, yan ang bureau, yan ang sangay ng gobyerno, yan ang pamahalaan na yan. At ang mission nila ay makakolekta ng mga buwis. Silang nag-a-assess ng ating buwis at kumukolekta ng mga buwis. At ang mga buwis na nakokolekta po nila ay ginagamit nila upang maiangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Narinig mo, VP Inday Sara Duterte. Ang buwis, napaka-importante. Oh, ginagawa yan, kumbaga ginagamit yan para maging kalidad ang pamumuhay ng tao. Kaya yung sinasabi na hindi naman daw importante ito, ganito, ganyan, wala raw mapapala ang mamamayang Pilipino sa gagawing impeachment trial. Bakit walang mapapala? Ba't di importante? Diyan mo malalaman saan napunta yung hinahanap na pondo, confidential fund ng OBP at DepEd na kung saan buwis ng taong bayan. Paano sasabing hindi importante? Kasi hindi importante yan. Huwag na tayo magbayad ng buwis kung hindi importante yan. Ano yun? Kailangan magbayad ng taong bayan ng buwis kasi importante. Pero pag nasa ahensya na ng mga gobyerno at inahanap na, hindi na importante, hindi na dapat talakayin, hindi na dapat magtanong. Tuloy natin. Diba? Ginagamit din for nation building. Diba? To uplift the quality of lives of the Filipino people. Kaya tama po, magbayad po tayo ng buwis. Obligado tayong magbayad ng buwis at dapat nating gawin yon. At pagkatapos nating magbayad ng buwis, karapatan din nating obligahin ang mga hahawak ng mga buwis na ibinabayad natin. Tama? Kung inuobliga nila tayo, dapat talaga tayong tumupad kasi obligasyon yan. Di ba? Pag sinabing obligasyon, wala kang magagawa. Kailangan mo itong gawin kasi obligasyon ito. Hindi ito pribilehiyo, ito ay obligasyon. Kaya kung obligasyon nating magbayad, karapatan din nating obligahin ang mga tatanggap at gagamit ng perang ibinabayad natin dahil hindi madali kung paano natin kinita ang ipangbabayad natin ng buwis. At lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis. Kung inaakala nyo, hindi naman ako nagbabayad ka ng buwis. Pag gumagamit ka ng shampoo, nagbabayad ka ng buwis. Pag kumakain ka, nagbabayad ka ng buwis. Correct. Diba? Sa bawat kilos natin, nagbabayad tayo ng buwis. Correct. Hindi nyo lang alam na nagbabayad kayo ng buwis. At dahil sa nagbabayad tayo ng buwis, meron tayong karapatan na tanungin din, nasan yung binayad nating buwis? Narinig mo, VP Inday Sara, may karapatan kami. Saan napunta ang buwis? Ikaw hindi mo sinasagot. According sa Congress, according sa Senate, yung mga katanungan, importanteng katanungan, saan napunta yung ganito, saan napunta ang ganyan, hindi mo sinasagot. Narinig mo? Although hindi talaga ikaw talaga ang pinaka rito, kumbaga binabanggit ang pangalan, pero yung ganitong salita nagbubumirang sa'yo, ma'am VP Inday Sara Duterte. May karapatan kami na malaman saan na napunta ang buwis ng taong bayan. Pakinggan pa natin si Memi Vice. Kasi misyon ng BIR, di ba po, gamitin ang mga perang yan for nation building and to uplift the lives of the Filipino people. Tama po ba? Yun ang misyon. Kaya nila tayo kinukunan ng buwis kasi yun ang kanilang misyon. Kaya pagkatapos nating magbayad ng buwis, tatanungin natin, nasa na po yung quality of life? Nasa na po yung projects? Di ba? Nasa na po yung tulay? Bakit po bumagsak ang tulay sa Isabela?
Karapatan natin yon. Tama. Oh, ano, Digong? Mark Villar ng DPWH, anyari? Oh, may karapatan kaming magtanong kung bakit bumagsak ang tulay. Oh, sinisisi pa yung truck. Bakit sisisihin ng truck? Bakit sisisihin ng truck? Natural open yung tulay na yan. Darating at darating ang senaryo, darating at darating ang isang pangyayari, kaganapan na kung saan may dadaan talagang mga truck dyan na heavy equipment or heavy ang mga dinadala, kinakarga nila. Dahil wala naman nagbabantay doon, wala naman mag-check doon. Oh, ilang kilo ba bitbit nyo? Ilang kilo ba ang dala-dala nyo? Wala naman mag-check niyan eh. Meron ba sa tulay na nakapaskil doon na kinakailangan pag dumaan ng sasakyan, ganito lang kailangan ng kilo? Meron bang nakapaskil? Meron bang mga memorandum na nakapaskil dyan sa tulay? Oh, isa lang ibig sabihin niyan. Kung talagang matibay ang tulay na yan, hindi agad basta babaksak dahil sa truck yan kahit mabigat pa ang bitbit nila. Oh, ano nangyari? Bakit bumaksak ang tulay? Digong, tinatanong kayo ni Memi Vice, oh. Mark Villar ng DPWH, ano nangyari? Ay nako. Buti may nagsasalita rin ganitong kalaking artista para alam mo yun, yung impact, yung sigaw, yung para maiparating. Especially sa'yo, Digong. Oh, ayan oh. Tinatanong ni Memi Vice, ano nangyari sa tulay mo? Build ka pang nalalaman. Pero after ng termino mo, down. Ay, nako. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po samantalangin yung lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.